Si Lola Sean sa edad na 80, si Jonel sa edad na 10, walang matanda, walang bata, parehong todo banat ng buto para lamang may pakain sa pamilya. Sa munting hakbang daw nagsisimula ang bawat pangarap. At may gantimpalang naghihintay sa anumang pagsisikap. Pero sa Pilipinas, hindi madaling kitain ang bawat piso. Para nga lamang may subo, kailangan magbanat ng buto. Kaya naman ang kasabihang libre ang mangarap, tila yata hindi akma para sa lahat. Hindi basta-basta napupulot ang bawat barya. Bakit nga ba ang piso may nakaukit na mukha ng tao, pero ang tao walang piso? Inuunahan lagi ng 80 taong gulang na si Aling Sean ang pagputok ng bukang liwayway. Pamilya raw ang dahilan kung bakit siya bumabangon tuwing umaga. Sa barong-barong na ito naninirahan si Aling Sean. Bakas ang kahirapan sa kanilang sinusungan na halos walang labang gamit sa loob. Dito sila nakatira ng kanyang 3 maliliit pang mga apo. Iniwan daw ang mga bata ng kanilang mga magulang sa kanyang pangangalaga. Pero kahit minsan daw hindi nagpadala ng sustento o sumulat man lang ang mga ito, siya na ang kumakayod para lamang hindi sila mamatay sa gutom. Hindi pa rin naman kaya ng apo ko magtrabaho bilang kasambahay kasi bata pa siya. Ang kanilang bayan sa Leyte ay kabilang daw sa mga pinakahikahos na lugar sa buong probinsya. At dahil malayo sa kabihasnan, halos hindi raw nila nararamdaman ang tulong ng gobyerno. 80 taong gulang na si Aling Sean, bulag na rin ang isa niyang mata. Pero sa kabila ng kanyang edad at kapansanan, kumakayod pa rin siya ng parang kalabaw para sa pamilya. Maputik, matarik at malayo rin ang distansyang kailangan niyang lakarin araw-araw. Inaabot siya ng halos kalahating oras bago makarating sa taniman. Ang pagtatanim ng kamoting kahoy sa lupang hindi naman kanya ang pinagkukunan ng kabuhayan ni Aling Sean. Ang halaga ng kanyang kikitain sa trabahong ito, 50 piso. Pero dahil hindi raw niya kaagad maaani ang bunga ng bagong tanim na binhi, kailangan pa niya maghintay ng 2 hanggang 3 linggo bago nila ito mapakinabangan. Kaya kailangan din niyang mangahoy para lamang may makain sila sa araw na ito. Bago ang oras ng pananghalian, kailangan ng magpadaling umuwi ni Lola Sean. Animoy marupok na ang kanyang katawan, anumang sandali pwedeng tumumba. Pero gamit ang kanyang natitirang lakas, nagtakad siya pauwi ng may mga pasang-pasang kahoy na ibebenta sa pamilya. Nailuhit pa nara. Ay nakurong Hindi ko na nakakaya pero tinitiis ko lang para makahanap ako ng pera na pangkain sa mga apo ko. Ang mga kahoy na tinagpas, sinibap at binuhat na ibenta lamang ni Aling Sean sa halagang 8 piso. Maswerte pa rin daw silang maglolo ngayong araw na ito dahil mula sa kanyang kinita, nakabili siya ng tuyok isda. Mas mabuti na raw yung kaysa sa wala. Naglaw-lugaw lang kami. Sa umaga, lugaw. Sa tanghali, nagsasaing. Sa gabi naman, tuyo. Tingwit ko lang nga.
Kung aasa naman sila sa tulong ng gobyerno, baka raw dilata ang kanilang mga mata bago pa ito makarating sa lugar. May napugod ka natin. Minsan lang kami binigyan ng gobyerno. 500 nga lang yun eh. 10 years ago pa yun. Kalabaw nga lang daw ang tumatanda. Kaya sa dapit hapon na ng kanyang buhay, pipilitin pa rin daw ni Lola Show na magbanat ng buto para sa mga kinukup-kup na apo kahit pagano kahirap kitain ang bawat piso. Takot lang mo gad ako nga baga. Kahit gustuhin ko mamatay sa edad na 200 taong gulang, makalakad eh, din may mga apo pa akong inaalala. Inaampo lang nga pastilan. Sa barong-barong na ito sa lungsod ng Pasay naninirahan ang pamilya ng 10 taong gulang na si Junel. Hiwalay na ang kanyang mga magulang kaya't sila na lamang mag-iina ang makakasama. Pero sa hirap ng buhay ang kanilang tahanan halos hindi na raw matatawag na bahay. Kung tutuusin, may gatas pa sa labi ang batang si Junel. Pero sa mura niyang edad, araw-araw siyang umuwi na pagod ang katawan at isipan. Siya na kasi ang tumatayong ama sa bahay nila at tinatawag na breadwinner ng pamilya. Nahalap ko lahat ng basura. Yung bibel na pupunta na ako, paikot na. Saan ka nag-iikot? Nalibay, paikot. Tapos dulo ng baklaran. Hindi ginagawa mo yun. Kumuha ako ng mga mineral, plastic. Dati raw tindera ang kanyang ina. Pero dahil kapapanganak pa lang niya sa kanilang bunso, nagpaubaya na muna si Jonel at huminto ng pag-aaral. Dapat sana'y nasa ika-4 na baitang na siya sa elementarya pero dahil patigil-tigil daw siya sa pag-aaral, nasa ika-2 baitang pa rin siya at napag-iiwanan na ng iba niyang kaeskwela. Sa kalagayan ng kanilang buhay, natututunan na raw niyang kumita para may makain silang mag-iina. Sa murang edad ni Junel, alam na niya ang halaga ng bawat pisong nakukuha niya sa pangangalakal. Minsan, 100. Minsan, mga 70. Mga 30. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, naghahanap siya ng pera sa basura. Pero sa gitna ng pagbabanat ng buto, sinisikap pa rin niyang maisingit ang pagpasok sa eskwela. Minsan, dinitikit ko muna ng pang-akalakal ko, pumapasok muna ako. At pag-uwi ko, yan ako mangangalakal. Sa 3 araw na pangangalakal ni Junel, kumita siya ng 11 pesos. Sa kakarampot na kita, bumili siya ng pagkain pagsasaluan nilang mag-iina. Kasama ang kaibigan, sasabak muli si Junel sa panibagong araw ng paghahanap buhay. Mula sa mga eskinita, nagbabaka sakali rin sila sa mga sulok-sulok ng palengke. Halos magtatatlong oras na silang naglalakad ng kanyang kasama pero tila wala silang maiuwing sapat na kita ngayong araw na ito. Kayamanan na nilang maituturing ang mga bagay na patapo na sa iba. Para sa iba, ang pagiging patay panahon para bumuo ng pangarap.
Pero para sa mga tulad ni Junel na bata pa lang, pero nagpapanat na ng buto, ang buhay ay isang laro. Kumaga kang susuko, ikaw ang uuwing talo. Lahat daw dito sa mundo may kakabit na presyo. Maaring konti lang ang mararating ng bawat sentimo. Pero pinatunayan ni ng Lola Sean, Junel at ng marami pang hikahus na Pilipino na malaki pa ang halagang magagawa ng bawat piso. Susunod ng araw na yon, may pasyenteng nagpasipsip ng sipon.